Amen! Magandang araw po sa lahat. Ako po si Judilyn Manlangit and I am here to share my life-giving story kung paano ako binago ni Lord mula sa wasak hanggang sa buhay na puno ng pag-asa. Lumaki po ako sa isang broken family. 4 kaming magkakapatid. Ako po ang panganay at nag-iisang babae. Ang tatay ko ay nalulong sa alak at sa ibang babae habang ang mama ko naman ay sa sugal. 2 sa mga kapatid ko na iwan kay Lola at kaming 2 ng mama ko ang magkasama. Lumaki kami sa squatters area at naranasan naming mapalayas dahil wala kaming pambayad sa upa. At hanggang sa tuluyan na kaming iniwan ng tatay namin. Pagkatapos kong mag-grade school, umuwi kami sa probinsya. Si Lola na ang nagpalaki sa amin. Pero sa murang edad, dumaan ako sa mga karanasang nagdulot ng matinding takot, hiya, trauma, at galit sa aking puso. Dahil doon, natuto akong magtago ng emosyon. Tumigas ang puso ko. Nasanay ako sa galit, sa kalaswaan, at dahil dito pumasok ako sa maling klaseng ng relasyon. Akala ko normal lang yon. Pero sa totoo lang, unti-unti na palang kinakain ng kasalanan ang pagkatao ko. During those darkest times, nirescue ako ni Lord. Pagkatapos kong mag-college, lumipat ako sa Rizal. Sa tulong ng aking sister-in-law, doon ko nakilala si Coach Dayan Doringo. Isang araw, inimbita niya ako sa Life Giver Church at dito na ako nag-life retreat. Sa life retreat ko, totoong na-encounter si Lord. Doon binasag ni God yung puso kong puno ng galit, takot at kahihiyan. Doon ko naramdaman na kahit gaano ako karumi at karaming maling nagawa, kaya akong tanggapin ni Lord ng buong buo. Lahat ng dinadala kong bigat sa mga taong nakasakit sa akin, yung mga maling bisyo at relasyon, at pati yung sama ng loob ko sa tatay ko ay pinalitan ni Lord ng kapayapaan. At mula noon hanggang ngayon, hindi na ako bumalik sa dating buhay. Grabe po talaga ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang po ako in-encounter ni God during our life retreat. God also taught me the power of giving. Akala ko po dati, okay lang na kung ano lang yung makuha mo sa wallet mo, yun na yung pwede mong ibigay. Pero natutunan ko ang pagbibigay ng walang pag-aalinlangan, na dapat ito ay pinaghahandaan at pinagpe-pray. Naranasan ko mag-tithes galing sa aking monthly income. Naranasan ko ring mag-tithes kahit walang stable income. Naranasan kong mag-tithes kahit makatanggap ng maliit o malaki na amount because God doesn't look at the heart, at the amount. He looks at the heart. Nais ng Diyos na makita niya na kahit sa giving, maging faithful tayo sa Kanya. As a result, year 2022, by God's grace, nakapasa ako sa LET or Licensure for Teacher Board Exam, and big breakthrough and achievement po yun from God. At noong October 2023 po, binigyan ako ni Lord ng unang trabaho bilang customer associate sa isang bank. At noong natanggap ko ang unang sweldo ko, naibigay ko ang first fruit ko kay Lord. Hindi ko aakalain na ganun pala kasaya ang feeling ng pagbibigay. Pero dumating ang March 2025, kailangan kong mag-resign at maging full-time mom. Mula noon, wala akong stable income. Pero masasabi kong hindi ako pinabayaan ni Lord. May mga araw na parang wala na, pero laging may dumarating na blessing sa tamang oras. Totoo talaga, minsan pakakabahin ka lang, pero hindi ka niya pababayaan. Kahit ngayon na wala pa rin akong trabaho, sa kahit maliit na meron ako, patuloy akong nagiging tapat sa pagbabalik at pagbibigay sa Panginoon.
Napaka-faithful ni God kasi binibless niya ang trabaho ng asawa ko na siyang nagpo-provide sa aming buong pamilya. At habang patuloy ako nagbibigay, mas lalo akong pinalalalim ni Lord sa kanyang salita. Currently, I am taking up Make Disciples class. At kahit wala akong work, hindi niya ako pinabayaan. Sa tulong ng aking asawa at ng mga tao na ginagamit si Lord na nagsisid sa akin every week para may pamasahe ako papunta sa class. Salamat po. Totoo talaga na kapag gusto mong lumago para sa Diyos, siya mismo ang gagawa ng paraan para sa iyo. At kapag nakita niya ang puso mong handang magbalik sa Kanya, siya rin mismo ang magbabalik ng sobra-sobrang pagpapala, umaapaw, at higit pa sa inaasahan mo. At hindi doon natapos si Lord. Dito lang pong September, noong Leaders Camp, naranasan ko ulit kung gaano siya katapat, lalo na sa mga panahong parang imposible na. Nung time na yon, wala akong trabaho. Gusto kong sumama pero wala akong budget. Kahit pamasahe, wala. Sabi ko kay Lord, kung will mo po na makasama ako, gagawa ka ng paraan. At doon ko nakita kung paano siya kumilos. Bukod doon, binigyan din ako ng allowance ng aking asawa para po sa leaders camp namin. And at the same time po, sa registration po, ang nag-provide po ay ang aming Life Giver Fam, yung half po nun. And at the same time po, yung half po nun is meron pong nag-seed sa akin. At dumating po ako sa camp na pagod, puno ng alalahanin. Pero umuwi akong puno ng pagmamahal, tapang at may bagong apoy para maglingkod. Doon ko naramdaman na hindi lang ako tinubos ni Lord. Tinawag din niya ako for another level of leadership. Talagang from brokenness to wholeness. At ngayon po, masasabi kong ibang-iba na ang buhay ko. Kung dati yung asawa ko hindi pa ganun ka-supportive sa faith ko, ngayon ay fully supportive na siya sa lahat ng ginagawa ko para kay Lord. Kasama ko na rin siyang manalangin, kasama ang aming anak as one family every night. Pinagkatiwalaan pa ako ni Lord na maging life group mentor ng dalawang life group, which is the Kainta at Tarlac Warriors Life Group under Warriors Satellite. Yung dating wasak at takot lumapit sa tao, ngayon ginagamit na ni Lord para mag-mentor ng mga taong pinagkatiwala niya. Praise God po. Di lang po yun, patuloy po akong ginagamit ni Lord sa kanyang gawain. Isa po ako ngayon sa mga nag-ministry under the Prayer Warriors Ministry. At dahil dito, mas lalo pong tumibay ang aking prayer life. Ngayon, hindi na lang po ako basta nananalangin para sa sarili kong pangangailangan, kundi nananalangin na rin po ako para sa ating mga pastors, leaders, sa ating church at sa buong bansa. Kaya lahat ng papuri at pasasalamat kay Lord lang. Life Giver Fam, God want us to test our faith in giving. Lalo na sa panahong gipit at minsang walang-wala na tayo, mga kapatid, isa lang ang masasabi ko, be faithful in giving. Kahit sa maliit na halaga, dahil grabe naman ang ibabalik ng Diyos sa binibigay mo para sa kaharian niya. Kung faithful ka sa pagbibigay sa kanyang trono, mas faithful ang Diyos sa pagbibigay at pagbabalik nito. Church, let's continue to honor God through our giving. Sa tuwing tayo'y nagbibigay, pinaalala nito sa atin na hindi ito tungkol sa halaga ng ating binibigay, kundi sa puso na nagtitiwala at nagpaparangal sa Diyos na kailanman ay hindi nagkukulang. Kaya patuloy tayong magbigay ng may galak, dahil ang Diyos na nagpo-provide noon ay siya pa rin Diyos na tapat ngayon. Again, I am Judilyn Manlangit and I am a life giver. Church, let's give. Limang
sabihin mo, ay! Bakit? 5 tao, sabihin mo, ililibre kita mamaya. Hi, balcony people! Hello, hello! Amen. Who among you here are excited na marinig ang word ni Lord ngayon? Come on, come on, come on, come on! Amen. Mabilis lang po yung preaching natin kasi mayroon tayong earthquake drill. Mamaya magpa-practice tayo. Okay lang ba? Ayan, tapos pagbaba ninyo may mga go maleta na nakaabang. Gusto niyo ba yon? Ayan. Okay. Amen. Ayan. Mga Gen Zs, okay lang kayo dyan? Excited kayo? Amen. Bago tayo mag-pray, syempre, pa-plug ko na on Saturday will be our Come Worship Conference. Guys, I hope that you're proud of the whole band, Life Giver Worship, because pawis, pagod, puyat nilang lahat yan. Ni Marco, okay, para ma-produce natin yung song, yung 3 song na yon. And I pray that all of you guys will support all of us, no? On Saturday. Kaya sabi mo sa katabi mo, bumili ka na ng ticket. Kasi sa totoo lang po, nagkakaubusan na, I think 20 na seats na lang ang kulang para bago ma-sold out. Kaya i-avail nyo na. Amen? Amen. So right now, let's just close our eyes, lift up our hands. Father, I'm ready. We are ready to receive your word. Thank you for the whole year. Salamat sa mga learnings, challenges, victories. And malapit na matapos ang buwan ng October. Another learnings, another challenges na napagtagumpayan namin. Lahat ito, hindi namin magagawa kung hindi ka namin kasama, Panginoon. Lord, thank you. And Father, right now, I pray sa Word of God na marireceive namin. It will not just be a mere sentences na maririnig namin, but it will be a double-edged sword that will strike us, that will change us from within. At itong word na itong magsisimula na kami ay kumilos para sa pagkakatawag mo para sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Upo na tayong lahat. Get your notebooks, get your digital pen. Ayan. Notebook, pen, Bibles. Okay, and because I want to share with all of you what God has been dealing with me ng 3rd quarter. And hanggang ngayon po, dinidil sa akin ni Lord ito sa last quarter of the year. Ang bilis! Last quarter na! 2 months. Ilang days na lang ba? Ilang days na lang bago Christmas? Binibilang nyo pa ba? Hindi na. May Christmas tree na ba kayo sa ano nyo? Wala rin. Okay. So, I'm still in progress. Ipipreach ko to, hindi dahil ako na to, ginagawa ko na to. I'm starting to do it. Okay? But I want to say, I'm in progress sa aspect na ito. But gusto ko na siyang i-share sa inyong lahat for all of us to journey together. Are you ready? So, let's talk about one thing. Sabi nga, one thing. Lakasan nyo naman. One thing. 1, 2, 3, go. Yon. Okay, let's talk about one thing. May famous saying eh. Di ko alam kung naririnig nyo to. May famous saying na sinasabi ay, a jack of all trades is a master of none. But oftentimes better than a master of one. Narinig nyo na ba to? Okay, pero gusto kong gawin siyang tanong sa inyong lahat. Itong famous saying na ito. Life Giver Church, are you a jack of all trades, master of none? Or are you a master of one? Ikaw ba yung tao pag nakikita mo, all around ka, kaya mong gawin lahat, magluto, magsaing,
Ano mga kaya mo? Maglinis, di ba? Kaya mo sumayaw, kaya mong kumain ng apoy, kaya mong kumanta and everything. Kumbaga, parang si Carl, di ba? Lahat na siya na. Nasa discipleship siya, nasa ministry department siya, nasa ushers siya, nasa pastors din siya. Di ba? Parang all around siya. Ikaw ba? Are you a jack of all trades? All around, you can do everything, yet you don't master anything. Or are you a person na may minamaster ka na isa? We will talk about one thing. Kasi po, sa current lifestyle natin ngayon, di ba? Sa current trend today, multi-jobs. Sino dito maraming work? Sino dito maraming kliyente? Walang nataso. Okay. Di ba? Sino dito multi-talented? Wow! Di ba? Dancing, playing, kaya mo mag-drums habang nagki-keyboard ka. Tapos yung kanan mo, nagigitara. Yung gano'n. Tapos kumakanta ka pa. Multi-talented ka. Or sino dito multitasking? Habang nanonood ka ng Netflix, nag-e-exam ka, tapos nagsa-sound trip ka dito. Tapos kumakain ka pa. Di ba? Hindi pwede sa panahon ngayon na parang nakapirmi ka. In fact, sa mga young professionals, alam na alam nyo to at relate na relate kayo dito, na pag mas marami kang kayang gawin, mas mataas ang bayad sa'yo. Tama ba? Am I correct? Naalala ko yung kliyente ko noon. Nag-work kasi ako or mayroon akong mga sideline dyan, mga virtual assistant. And then I had this client for a year. Nag-start lang ako sa kanya, grabe hinihingal ako. Nag-start ako sa kanya na video editor. Okay, mga reels lang, mga YouTube lang, ganyan. Hanggang sa guys, grabe na to. Nagsha-Shopify na rin ako sa kanya. Ina-edit ko na rin yung website niya. Hanggang sa pinopromote ko na yung webinars niya. Tapos gumagawa na ako ng content sa website niya. Okay, tapos hanggang sa ginagawa ko na yung mga head of marketing tasks. Pero parehas pa rin ang sweldo. Bilang video editor. Buntis ako kay Marcos noon, kaya nag-resign ako. Pero ang tag niya sa akin, she is my rockstar VA. Wow, taray, rockstar. Okay, all around daw ako. Pero, okay siya sa paningin, okay siya kasi kaya mong gawin, pero parang wala ka nang minamaster na isa. Real talk tayo, sa buhay mo sa earth, dito, buhay mo ngayon, meron ka bang isang bagay na gusto mong gawin? Na dun yung focus mo, dun yung expertise mo, at yun ang ginagawa mo even to the last breath of your life? Meron ka bang ganun? O sa dami nating pangarap, yung pangarap na mismo, yung nalilito sa'yo. Gusto mo mag-videography, bumili ka ng, videographer, bumili ka ng mga drone, tapos lahat pa ng mga stabilizer. Wow, Singaporean ka ba yan? Okay, talagang lahat ginawa, tapos maya-maya, ay gusto ko magkape na lang. Magsa-start na ako ng business ng coffee. Tapos maya-maya, gusto mo na lang maging astronaut. Kasi, di ba, marami pa daw mga planeta sa labas. Di ba? But today, in very, very short time, may redirection po. Magkakaroon po tayo ng realignment as we discover and focus on our one thing. Can you say it again? One thing. Siyempre, let's learn, okay, diretsuhin ko na, let's learn from Mr. One Thing himself. That is Apostle Paul. We will be reading from NLT version kasi mas simplified siya and mas maiintindihan natin siya. Okay, let me read it for you. Can we flash it sa screen? Philippians 3:10-14. Sabi niya, I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. I want to suffer with him, sharing in his death, so that one way or another, I will experience the resurrection from the dead. I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but listen carefully, guys.
I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, listen, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead, I press on. Lumabas na naman yung word. Sabi mga press on. Yung may R para mga Indonesian. Di ba? Press on. Di ba? I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hihimayin po natin sa tatlong bagay, okay, yung one thing natin. Okay, 3 things you need to do about your one thing. Are you ready? Ready na ba ang inyong mga notebooks? Yung puso nyo, ready na bang magpa-rebuke? Nung pinreach ko to sa core ko, may mga coaches, nung umamin naman sila. Ate, nung mga first part ng preaching mo, sabi ko, ay, hindi ako yan. Hanggang sa, di ba Ken? Ay, nabanggit ko. Okay, hindi ako yan. Hanggang sa nung pangatlong points na nahihimatay na daw siya kasi siya daw ito. Marami silang mga ginagawa pero wala pala silang master ng kahit ano. But right now, I pray that God will minister to you 3 things you need to do about your one thing. Number one. Yan. Know your one thing. Alamin mo kung ano yung one thing mo. Alamin mo kung saan ka mag-focus na isang bagay. Now, think kayo sa akin. Ano yung isang bagay? Makinig ka ha, assess mo sarili mo. Ano yung isang bagay na handa kang gawin yon buong buhay mo? Can you think of it? Ano yung isang bagay na kahit araw-arawin mo, hindi ka mapapagod? Wag naman yung games. Okay? Hindi wag yung eating. Okay? Okay, ganito na lang. I know there's a lot of things you want to do. But sa notebook mo ngayon, I want you to narrow it down into 3. Or sa phone mo, narrow it down to 3. Gusto mo bang mag-coffee shop? Gusto mong mag-mission? Gusto mong mag-asawa? Wala yan. Okay? Sige, isulat po ninyo. Ano yung pinaka-gustong-gusto ninyong gawin? Passion nyo, talento nyo, okay na, pag ginawa mo yon, okay lang, kahit walang pera, okay lang, araw-araw, hindi ako magsasawa. Nasulat niyo na? Sige, bigyan ko kayo ng 30 seconds. Okay? Siguro yung iba sa inyo, habang sinusulat nyo, nahihirapan. Bakit? Kasi sa totoo lang, ang dami mo talagang gusto. Kaya hanggang ngayon, 10 years mo ng pangarap yung lahat ng gusto mo, hindi mo pa rin nagagawa kahit isa. Hello? Now, what is your one thing? Identify it. Mahalaga po kasi na alam ninyo. Mahalaga po kasi na natumbok ninyo. Yung iba, ay, basta yun na yun, pas. Hindi nga, ano nga yun? Diba? Pag 3rd year na ako, gusto ko ganito, tapos pag 4th year na ganito. Hindi, wait lang. Ano yung isang bagay na kahit sa pinakahuling hininga mo, yun yung ginagawa mo. Yun yung wanting mo. Identify it and embrace it. Now, do you want to write books for the rest of your life? Then that's your one thing. Hello? Magpaka-expert ka doon. Mamaya, i-push ko pa yon. Do you want to make coffee for the rest of your life? Taas ang kamay. James, do you want to make coffee for the rest of your life? Guys, bilhin nyo naman yung coffee ng kapatid ko. Diba? Do you want to make coffee for the rest of your life? Then go push. Diba yung Zeus parang kahit saan nandun na siya, nanganganak siya kahit saan, diba? Zeus ba o Zaz? Zaz ko po, diba? Diyos ko po, lahat na lang. Pero grabe yung focus nung businessman na yun. Grabe.
Oh, do you want to host a wedding for the rest of your life? Do you want to, ang tawag doon, to coordinate weddings for the rest of your life? Then go! Identify your one thing. Or ito, do you want to go missions? And you are seeing yourself even to your last breath. You are on a mission, sharing the gospel, going to ITAS. Di ba? Di ba? Yun ba yung gusto mo? Then identify it. Pero ito yung tanong ko as you identify. What's that one thing you do that draws people closer to God? Sana yung one thing mo, hindi dahil gusto mo lang. Pero yung one thing na nagdo-drop sa mga tao pabalik sa Panginoon. Or ito, what is that one thing you do that draws you closer to God? Yung one thing ba na gusto mo, yung mapapalapit ka kay Lord, or yung tuluyang kang mailalayo? Diba? Do you want to clean teeth? Diba? To fix dental things. For the rest of your life, then that is your one thing. Gusto mong mag-alaga ng mga pets, gusto mong maging vet, and then that is your one thing. You know, you need to identify. May one thing na kayo? Tatlo pa rin. Mamaya, pag-pray nyo. Okay? Na maging isa yan. You know, si Paul po, he knows what he wants. Paul knows what he wants. Balikan natin. Anong gusto ni Paul? In-underline ko na, I want to know Christ. I'm a tent maker. Okay? I'm a Pharisee. Lahat yon, wala na akong pakialam. Gusto ko lang pong makilala ang Diyos buong buhay ko. Na even to the last breath of my life, I am still learning about God. Sabi niya, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. Gusto ko malaman yon. Gusto ko ma-experience yung resurrection na yon. Sino tong Holy Spirit na to? I want to experience Him. Pero hindi lang niya gustong makilala si Lord, hindi lang niya gustong malaman yung Holy Spirit, yung power na yon. But I love this. I want to suffer with Him. Wow. All His life, that's His one thing. I want to suffer with Christ. Sharing in His death. Wanting niyo ba yun? Gusto niyo ba maging wanting yun? Ay, gusto ko parehas kami ni Jesus ng sufferings. Gusto ko parehas kami ng klase ng death. Now, look at verse 5. He mentioned itong verse 5 onwards, 5 to 6, para i-stress sa sinusulatan niya na pwede niyang iput yung confidence niya sa mga bagay na ito, yung verse 5 and 6, pero hindi niya ito ginawa. Okay? Hindi niya po ito ginawa. Tingnan niyo po, verse 5, I was circumcised. Pwede ko itong pagmayabang sa lahat. I was circumcised when I was 8 days old. I am a pure-blooded citizen of Israel. Nakakayabang talaga po yan. And a member of the tribe of Benjamin. A real Hebrew, if there ever was one. I was a member of Pharisees who demand the strictest obedience to the Jewish law. I was so zealous that I harshly persecuted the church. And as for righteousness, I obeyed the law without fault. Now, listen carefully. Explain ko lang po ito to stress number 1. All his life, buong buhay ni Paul, ito lang po ang ginawa niya at ito po kung sino siya. Letter A, he is Hebrew of Hebrews. Sabi niya, I am a Hebrew of Hebrews. Meaning, ganito po, tingin kayo sa akin ito po ay cultural background para maintindihan ninyo. Hindi lang siya Hebrew by nationality. Pero he was a Hebrew by education. Meaning, si Paul po was educated. Aral ang taong ito sa Jerusalem, sa school po ni Rabbi Gamaliel. Sabi niyo nga, Rabbi Gamaliel. At isa po ito sa leading rabbi nung panahon niya. Okay? Pinaka-expert na rabbi sa panahon nila. In fact,
ginagamit lahat ng interpretation ni Rabbi Gamaliel sa Mishnah and Talmud. Ito lang naman yung teacher niya. Kung teacher ka ni Ryan Kayabyeb, the singer ka, di ba mayebeng ke? Di ba? Sino bang kung teacher ka, sino bang mga malulupit nga? Teacher ka ni Sarah Geronimo. Di ba? Di ba? Sasayaw ka, kakanta ka. Hindi ba parang ang yabang mo din? Teacher ka ni Raidy Nieva sa drums. Oh, di hindi ka mayabang. Humble yun eh. Kasi walang tinuturo yun. Joke lang. Di ba? Kung mentor mo, high class, sino ka? Sabi ni Paul, ito yung kaya kong ipagyabang. Pero lahat yun tatapon ko. I want to know Christ. Hello? Hindi lang po, I am a Hebrew of Hebrews. Sabi din niya, sinasummarize ko na lang, I am a Pharisee. Meaning, ang isang Pharisee po ang mga Pharisee po is obediently following all laws. Walang bahid. Susunod to kung susunod. He followed the law according to interpretation. Side by side, memorize po niya. Si Paul po, by the book, well-mannered. Obedient. At alam niyo ba, na yung Pharisee kasi, hindi lang po siya ibig sabihin hypocrite. May mga mask and everything. But the good side of this is, a Pharisee po means most accurate. Pharisees means most accurate. Kahit nga yung tuldok, gagawin nila eh. Kahit yung semicolon, susundin nila yon sa buhay nila. Ganon po ka-well-mannered ang Pharisee. Pangatlo, ang one thing neto is to persecute the church. Alam niyo naman, di ba, nilakad niya sa Damascus bago siya mabulag. Nilalakad niya. Lahat ng mga nagfa-follow sa the way ay what? Ipapakulong. Listen. Yan lang buong buhay niya, yan yung hinahabol niyan. He was this person. Talino, well-mannered, obedient. He knows the Bible side by side. But look at verse 7. Can you look at the screen? Sabay-sabay natin tingnan. Sabi niya, I once thought these things were valuable. Lahat to, akala ko, minsan ko nang inisip na valuable sila, mahalaga sila. Listen. But now I consider them worthless. Hello? They are garbage. Basura tong mga to, Hebrew of Hebrews, Pharisee, sino ako? Basura lang ako compared sa makilala ko ang Panginoon. Yes, everything else is worthless. Sabi niya, when compared with the infinite value of knowing Jesus Christ, my Lord. For His sake, listen, I have discarded everything else. Yun yung one thing. Yung kaya mong scratch lahat para doon sa isa. Hello? May one thing ka, kaso ang dami mong one thing. Many things ka eh. Yun ba yung middle initial mo? Many things ka. But si Paul, he was willing to discard everything, counting it all as garbage. I'm counting everything as garbage for my one thing. And my one thing is to know Jesus. My one thing is to gain Christ. My one thing is to be one with Him. Palakpakan natin ang Panginoon. Everything I did, lahat ng ginawa ko, lahat ng na-accomplish ko, lahat ng posisyon ko, Hebrew of Hebrews, Pharisee, persecutor, lahat yon. Walang kwenta. Doon ako sa one thing ko. Ikaw ba may one thing ka? My one thing again is to know Christ. Look at me, Life Giver Church. Mahalagang alam mo yung one thing mo para alam mo yung priority mo. At para alam mo yung pinaglalaban mo. Hello? Hello?
Is God speaking to you? Dami mo kasing wishlist. Number 1, gusto ko maging model kaya. Ay, pero gusto ko rin maging flight attendant. Gusto ko rin maging pastor. Teka, ano yung one thing mo? Hello? Now, what can we learn from point number 1? Your one thing defines your direction. When you know your one thing, you will stop chasing everything. You will stop chasing everything and start pursuing something. Ang problema, you pursue everything. That's why you get nothing. Isa lang. Gusto mo maging dancer na preacher? Nagpipreach ka habang nagda-dance. Di ba? You preach while dancing. Di ba? You preach the gospel as you dance. Then go. Huwag ka na dito sa worship team. Kaya na namin to. Dun ka. Focus ka dun. Sa mga katabi mo, one thing. Sige nga, bigyan yung katabi mo, 30 seconds lang. Tingnan mo sa mata. Sabi mo, may one thing ka ba? Sige nga. Tapos sabihin mo nga sa kanya kung ano yung one thing mo. Sabi ni Eugene, ang one thing ko, pakasalan ko. Ano ba yan? Eugene, tabi-tabi dyan. Di ba? Anong one thing mo? Kaya kami dito sa worship team, inalis namin yung mga all-around muna. Si keyboardist, inalis mo namin sa gitara at sa bass. Bakit? Aralin mo yung one thing mo. Di ba? Yung drummer namin, kaya mag-bass, kaya mag-keyboard. Teka, you're master of none. One thing mo muna, pangalan nito. One thing mo yung drums mo. Kaya makita nyo kami, hindi na kami nagro-rotation. Bakit? Gusto namin maging master of one. Know your one thing. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahirap pala pag walang script. Tuloy-tuloy ka. Ayan, may oras pala ako. Number 2, kinakausap na ba kayo ni Lord? Really? Really? Number 2, then focus on your one thing. Na-identify mo na yung one thing mo. Then, focus on your one thing. Verse 13, no brothers and sisters, sabi niya. Dear brothers and sisters, I have not achieved it. Hindi ko pa na-achieve yung perfection kay Christ. Hindi ko pa na-achieve lahat. Aminado si Paul. Kaya wag ka ma-discourage na hindi mo pa master, hindi mo pa na-achieve. Okay lang, kasi si Paul ganun din. Sabi niya, I have not yet achieved it. But, I focus on one thing. Naka-focus ako sa one thing sa pamamagitan ng forgetting. I'm looking at my one thing by forgetting my past and looking forward to what lies ahead. His one goal is to know Christ, to be like Christ, and to be all Christ intended for him. Kaya alam nyo, tingin kayo sa akin, yung one thing ni Paul, it absorbed all Paul's energy. Sinakop na siya ng one thing niya. Doon na niya ine-exhort yung energy niya. To know God for Paul is to be involved in a covenantal relationship. Yung intimacy na hindi maaagaw ng iba. At alam niya, look at this, to hit the goal of knowing Christ, I need to think like an athlete. Kailangan kong maging katulad ng isang atleta. Kasi yung example na yan ay ginagawa lang ng isang atleta. Forgetting the past and looking forward, di ba, to what lies ahead. Athlete po ang may pinaka-focus sa balat ng lupa. Why? They don't look back while running. Their focus is the words, finish line. Di ba? Sa mga tumatakbo dito. Di ba? So, how to focus on your one thing? Forget the past. Hindi na ako babalik sa ginagawa ko noon. Sa nakasanayan ko noon. Na baka lang magkaroon kayo ng mentality na yung past mo is yung kasalanan mo noon. Graduate ka na doon.
Graduate ka na dyan. Yung past mo is yung dati mong ugali na gigising ka ng tanghali. Bakit? May wanting ka, gigising ka ng tanghali. Past yun. Diba? Ang goal mo maging physically fit, kakalimutan mo na yung kain ka ng Jollibee. Diba? At hindi ka nagpapaka-healthy. Are you getting my point? Forgetting the past here is not only about your past hurts, not only your past failures, but what Paul meant here, listen. Ang ibig sabihin ni Paul dito is, I don't care about what's behind. I neglect what I have done before. Even accomplishments, I neglect it. Why? I am looking at the prize. I am looking at the finish line. What matters right now is how will I get to my one thing. Alam niyo po, if Greek runner ka, if you are a Greek runner, you know the drill. Alam mo yung drill, you run in a straight line. You run in a straight line. You keep your eyes ahead and you never look back. Yun ang isang runner. Hindi ka rin sumisilip yung peripheral mo. Wala kang ganun. Wala ka nang titingin pa, baka maging asin ka pa. Wala nang silipan. Sabi mga sa katabi, wala nang silipan. Tuloy-tuloy lang. Yun po ang focus. Walang talikuran. Kapag nasimulan mo na, wala nang atrasan. Nasimulan mo yung coffee shop, forget the past, wala nang atrasan to, pare. Hello? Nasimulan mo na yung course na yan, wala nang shifting ng course. Bakit? Forgetting the past. I will pursue this. Amen? Kaya nung inaayos natin yung Life Giver Worship, lahat ng mga pinoproduce natin na songs, nag-usap kami ni Marco, pag nasimulan na natin to, wala nang atrasan to, ha? Sabi na, ge. Sige. Kuya Edward. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako eh. Bakit? Kapag nasimulan na ng Life Giver Worship na nagpo-produce ng songs at gumagawa na ng songs, hindi na pwede itong maputol. And that is forgetting the past. Focusing on your one thing. Hello? Ang argument mo, kasi pas may bagong opportunity. Kasi pas may bago, mas okay ito. Baka ito talaga para sa akin. Teka. Identify your one thing. Pray for it. Let God bless it and focus on it. Sabi mo nga sa katabi mo, focus on it. Focus on the word finish line and no turning back. Palakpakan natin ang Panginoon. Last 15 minutes. I remember, kwento ko sa inyo, Jonah and I, kami po ay naging magkaibigan 2018. And that year, nakapag-produce ako ng isang song, that is Come. And then siya, kinukanta niya sa akin, she was able to produce 3, 4, 5 books. Alam mo, actually, isa siya sa nagpa-wake up call sa akin pagdating sa one thing ko. Because, hindi dahil nakikipagkompetensya ako kay Jonah, but she inspires me a lot. In a way na, 2025 na, my songs are still Come, I Surrender. And, oh dear, where have you been? But nangarap kami pareho eh. Sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan, I'll support your songs, Mitch. Kaya mapapansin nyo, pag nagpo-produce ako ng songs, lagi niya sinashare. I'm so happy for you, you did it, congrats, kaganyan yun sa akin. Onting push pa, kasi nung una kong produce ng song, ang mahal pala. Ang mahal pala, wala akong sponsor. Estudyante pa lang ako, kakagraduate. 50,000, 70,000, guys, ang hirap. So medyo, I fret. Wow. But look, pero siya, alam nyo, she is a woman of focus. Every year, she produces books. And she never stops. 2025, ilan na libro nito? Binigyan ako ng isa yung No One Knows. I think, hindi ko bilang. 15? 20 books? Hindi ko lang bilang.
But she never stops. Why? She focused. Wala siyang ibang ginagawa kundi magsulat ng libro. And I know her timeline eh. Offline na to. Offline na si Jonah pagdating ng July, August, September. Kasi that's her writing season. Hindi na namin siya mahahagilap sa puso niyan. Why? It's my writing season. And then October, November, she will release the book. But she is a woman of focus. Ikaw ba? Do you know your one thing? And are you focused on that one thing? Kasi kung focus ka, marami kang accomplishment. Huwag kayong gagaya sa akin. Na may pangarap lang ako. Pero ang dami kong ginagawa. But this time, we will focus on our one thing. Palakpakan natin ang Panginoon. What can we learn from point number 2? Success in life and faith is not about doing many things, but being faithful to one thing. Yung one thing mo, yung calling ni Lord na binigay sa'yo. And you can't hit the goal if you keep on looking back. Amen. Sabihin mo nga sa sarili mo, tapos yung may ngiti ka kasi excited ka, sabihin mo, no looking back. Amen. Palakpakan natin si Lord. Number 3 and the last. Number 3 and the last is press on. Press on to your one thing. No, focus, press. Wow, press on pala. Okay, sabi mo nga, no. Number 2, focus, press on. Verse 14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Yung word na press on dyan is dioko. Dioko, it means, guys, grabe, mind-blowing to ah. Hindi to yung press on lang, yung, sige, kaya natin to. Hindi ganon. Okay, hindi yung gigil mo na, sige na, lagyan natin ng galit tong wanting natin. Hindi po. Listen. To press on is to run swiftly in order to catch a person or a thing. So dito, hindi na pwedeng bagal-bagal. 10 years pa bago mo gawin yung wanting mo. It is running swiftly. Para mahuli mo, ang hirap tumakbo na may heels, para mahuli mo yung goal mo. Hello, hindi yung, sige. Andiyan lang naman yan eh. Wala pong ganon. Kaya minsan umaabot ka ng 15 years bago mo gawin yung pangarap mo. Kasi wala kang pressing on. You don't run swiftly. Hindi ka mabilis. Pinapagbukas mo. Pinapagpabukas mo, tapos kapag may budget ka na, o kaya kapag graduate ka na, kapag nag-aaral na yung anak mo, or kapag nanganak ka na, lagi kang kapag, kaya walang lapag. Wala ka nang naiaambag, pare. Hello? One who runs swiftly. Kaya pala, naintindihan ko sa press on, mabilis lang pala nakukuha ang mga pangarap kapag ikaw, tinakbuhan mo talaga ng totoo. Kaya hindi mo nakukuha yung pangarap mo kasi ayaw mo talagang kunin in the first place. Hello? Are you here? But on the other hand, I love this. Press on also is to be mistreated. Suffer persecution on account of something. But, dun sa persecution na yon, sa mistreatment na yon, you seek after it eagerly. Kaya may earnestly running ka. Bakit? Kahit pinapalo ka, kahit tinatawanan ka sa pangarap mo, kahit kinukutsa ka, dinuduraan ka, alam mo na lahat yon ay may ambag para makuha ko yung pangarap ko. Kaya I will earnestly endeavor to acquire my one thing. Hello? That no matter what it takes, I will press on.
Walang naniniwala sa akin na kaya ko maging isang catering service. Press on! Kaya ko lang lutuin kasi hotdog and egg. De, press on! Hello? Bakit? Yung mga minamalit yung hotdog and egg, magiging sikat yan na caterer ng mga wedding in the future. Bakit? May pressing on siya. Hello? Even if no one believes in me, I will press on. Even if there is no budget, money, I will press on. Hello? Sa consecration class, if you ever attended the class, naturuan po ang mga estudyante doon na hindi pagiging selfish or hypocrite sa journey ng isang Kristiyano na nag-e-aim ka sa prize. It's part of the journey. Hindi siya, grabe ka naman, ang yabang mo. Hindi. It's really part. God wants us to run after the prize at the end of the race. Kaya attend kayo ng consecration class. Okay? That we are not saved because of good works, but we are saved for good works. Tama ba, consecration class students? And this good works has heavenly price. At yun yung tinatakbuhan. Yun yung dahilan ba tayo tumatakbo? May heavenly prize, kukunin ko yun. May goal, kaya may pressing on. For Paul, I press on in knowing Christ. Wala na akong ibang gustong gawin, kundi ang makilala si Christ. Ang malaman pa ang kagandahan niya, ang plano niya. And Paul died pursuing it. And he was known for doing it. Church, look at me. Win the prize. Di ba uso ngayon maraming medal? I-aim mo yung isang prize. Yung wanting mo, tas binigyan ka ni Lord ng prize doon. Press on, seek and run after one thing. Kasi pag may vision, may provision. Kapag may vision si Lord sa'yo, sasamahan ka niya. Amen po ba? Amen? Sino dito excited na i-pursue na yung one thing niya? Sino dito magre-repent kasi ang dami-dami niyang gustong gawin? Sino dito nagde-decide na isa na lang po ang gusto kong gawin, Lord? Really? Wala? Really? You know, since it's calm month and calm season, calm conference season, same testimony, yung pag-produce natin ng songs, my personal testimony, yung pag-produce natin ng songs is really no budget. Kami ni Marco yung naglalabas talaga. And we are so blessed, may mga young pro dito na pinapakain kami, nilulutuan kami pag nagre-recording. Thank you po. Wow. Okay, pero really no budget. Kaya nung nag-usap kami ni Marco, ano ba, ipupush ba natin to kasi wala na itong atrasan. Diba? Hindi, may ano tayo meron tayong goal na 3 to 5 years from now, wala na tayong kinakantang Hillsong, Planet Shakers. That's our vision. Wala na tayong ibang kinakanta kundi life giver worship songs. And if we will, amen, it's a very long run. It will cost us 5 years. Sabi ko nga kay Papa give us 3, 5, or 7 years para maubos na lahat nung ipon natin, para yun na yung hinihila ng mga worship team all over the world. But if we will not start it with 3 songs on Saturday, we will not be able to start anything. And sa totoo lang, itong church lang na ito ang naniniwala. Life Giver Church, hirap pa tayo. Hindi ko alam kung saan ako manghiram ng down payment. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa mga gitarista, keyboardista. Humuhugot lang ako sa BPI ni Marco. Okay. Pero pambayad and all. Pero sabi ko, Lord, yun pala yung pressing on. Kapag may one thing ka, kahit tinatawanan ka, kaya nyo ba yan? Life Giver worship, gulo-gulo nyo pa nga Hindi, may pressing on I know my one thing Ay, wala kayong pera, wala tayong budget. Paano tayo I know my one thing. I press on. Hello? Kaya praise God. On Saturday, 6 p.m., maririnig nyo na sa Spotify, YouTube, yung 3 songs natin. You will, hindi siya Michelle Santiago, it's Life Giver Worship. And you know what, nung nag-birthday ako, tapos na po ako, nung nag-birthday ako,
every year meron akong prayer. And then, binalikan ko yung 31st prayer list ko. Umiiyak ako. Sabi ko kay Marco, grabe si Lord. He answered me. Kasi ito yung prayer list ko. To be a submissive wife and to be a supportive wife. Charing. Okay, sabi ko doon, ito number 3 na lang. Number 4, financial breakthrough. I want to open a business. And then last April, nilaunch natin yung MDS Travel and Tours. Amen. But look at this. Number 11. October 15, 2024. Pinakahuli kong sinulat na pangarap ko. For this year, sabi ko, produce songs again. Produce songs again or study masters. Pero nung binabalikan ko yung prayer ko, umiiyak ako. Kasi sabi ko, we will launch Life Giver Worship, 3 original songs. October last year, I prayed for it. And October this year, it will happen. Kaya alam nyo ba, yung prayer ko naman nung 32 na ako, naku, ang yabang ko na. Alam mo bakit? Nilakihan ko lalo. Kasi, na-realize ko, minsan ang liit pala ng prayer ko. Kasi akala ko hindi ako sasagutin ni Lord. Pero my God is big. Our God is big. Lakihan natin yung pangarap natin. Kasi yung malaking Diyos, tutuparin po yan. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen? Kaya mangarap ka. Pero dapat may one thing ka. Ano yung isang bagay na even to the last breath mo, yun ang ginagawa mo. To finally end, what's our learnings today? Sa point number 3, don't just start strong, but finish faithful. Yung sinimulan mo ngayon na project, tapusin mo. Huwag mong hindi aayawan. Huwag mong aatrasan yan, wanting mo yan. Yung gift ni Lord sa'yo, tapusin mo yan. Press on until you reach the prize. Keep running, even when it's hard. Keep believing, even when no one else does. And keep obeying, even when it doesn't make sense. Even if doesn't make sense. Si Charlie Kirk, di ba? He lived, isa lang yung buhay niya, debate. Campus. That's his one thing. Tama? He died while doing it. Mamamatay ka ba na ginagawa mo yung one thing mo? O iba yung one thing na ginagawa mo? Other thing. Kaya natin tong tao na to. Even to his death, he was doing one thing. Pwede ba na huwag tayo umuwi ngayon nang di mo na-identify yung one thing mo? Ano ba, host ka ba? Na preacher ka? Ano ba, life group leader ka ba? Ano ba, magpo-full time ka ba? Dami pang dahilan eh. Gusto mo naman talaga mag-full time eh. Yes na yes ka na dapat. Ano ba, gusto mo bang mag-business or kingdom financer? Gusto mo bang maging sa dance? Ano ba? Right now, identify. Then, focus on it and press on in doing it. Is God speaking to you? Is God speaking to you? Then if God is speaking to you, I want you to stand up right now. I want you to have a alone time with God. Huwag mo nang kausapin yung katabi mo. Please, I want everyone to close your eyes. Yung katabi mo, hindi kayo parehas ng pangarap. Magkaiba kayo ng one thing. And right now, I'll give you time. Selyuhan mo ngayon yung one thing mo. Ano yung isang bagay na gagawin mo na makikilala ang Diyos
na makikilala mo ang Diyos doon. At buong buhay mo, yun lang ang gagawin mo. Magiging expert ka doon. Mag-aaral ka para doon. Mamasterin mo yung one thing na yun. Mag-i-invest ka ng education. Mag-i-invest ka ng seminar. Mag-i-invest ka ng pera. What is that one thing? Close your eyes and close the deal with God. Identify your one thing. And as you identify, I pray for the Holy Spirit's strength to be upon you, to let go of anything else, to let go of the unnecessary, to consider the rest garbage for that one thing. I pray for strength of the Lord na magtapon ka ng basura para sa pinapagawa ng Diyos sa iyo. We want to be like Paul, oh God. That our one thing is to know you, to experience you, to suffer with you. Lord, yung puso ko na nagiging makamundo ay sinusuko ko sa iyo. At ngayon, gusto kong itapon lahat. Tinatapon ko lahat. Para lang makilala ka ng lubos. This world is nothing compared to the beauty of knowing you, of experiencing you. And Lord, as a church, we want, sa pinakahuling hininga namin, ay kinikilala ka namin, minamahal ka namin, pinupuri ka namin. Kasi aanhin namin ang accomplishments sa mundo, aanhin namin ang trophy, aanhin namin ang posisyon kung hindi naman kami
malapit sa'yo. I want you to lift up your hands. Kaya ngayon, tingnan mo yung kamay na ito. Bumabalik sa'yo. Bumabalik sa relasyon sa'yo. Bumabalik sa tiwala. Bumabalik, Panginoon, sa pagmamahal na ikaw lang sapat na. You are more than enough for me, God. You are my one thing. God, ikaw yung one thing ko. Wala akong kwenta. Walang kwenta ang buhay ko kung hindi ka kasama. Kaya ngayon, nire-revive mo ang buhay ko at ang aking Christian life. I will press on to win the prize, the heavenly prize, and I will never stop. Maraming salamat po in Jesus' name. And everybody say, Amen! Yakapin mo, katabi mo, lalaki sa lalaki, babae sa babae, sabihin mo, let's do our one thing. Ayan, alright. Sige po, raise your hand. May the Lord richly bless you and your children. May He keep you from falling and make you stand unblemished. May His grace work in you. May His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, when fellowship ends, earthquake drill begins. Thank you, Rev Shobe. Thank you so much. Okay lang po ba? Upo tayo saglit. Uy! Na-excite si... So by the way, good afternoon everybody. Please take your seat. We'll just have a quick orientation on earthquake. By the way, I'm Pastor Lovely. Here's with Coach Evelyn, Evelyn Coral. Sige, pakilala mo sa Ayan, good afternoon everyone. I'm Coach Evelyn Coral. I've been into international disaster response since 2010 until 2018. So ngayon po ay nasa iba na akong dimension.